Pastor Glenda, pagpatawad nyo, napahaba po yung aking exhortation. God bless po. Praise God. Thank you po, Bishop. Napakaganda po ng ating pong narinig at naging maliwanag po sa atin ang pangitain po ng ating Panginoon that we are here for the salvation of the whole world. Sa umagang ito, napakaganda ng tema natin. Honestly po, nung una ko pong marinig po sa ating pong Bishop, yung word na unshakable, medyo may tama po sa puso ko. Kinabahan ako, because I know this year, there will come a lot of challenges in our lives. Katulad po nung sinabi po niya, there will be shaking in our lives. Kaya kailangan po, paghandaan po natin ito. Ito po yung taon na kailangan maging responsable at maging disiplinado ang bawat isa sa atin. Lalo na po dun sa mga sinasabi po ng ating pong Bishop that we need to be disciplined in the basic of the Christian faith so that we can stand whatever shaking will come in our way. Sa umagang ito, ang pag-pray po natin, nasa prayer targets po tayo at ako po'y naatasan na ipanalangin po ang buong iglesia. Tayo po yan. And we will pray for an unshakable in evangelism, na lalo pong maging matingkad yung passion po natin to win souls, that we will also be unshakable in our prayer. We will pray for fresh fire, intensified prayer, and more committed prayer warriors. And then letter C, we will pray for strong and solid discipleship. And lastly po, we will pray for our vision C127, that the Lord will miraculously provide para sa establishment po ng malaking sanctuary na itatayo po doon sa ating pong lupa. Bago po tayo mag-pray, I just want to encourage you, kung tayo po'y kailangang matuto sa mga bagay na atin pong ipapanalangin sa umagang ito, of course, we will learn from the first century church. Tayo po'y matututo doon sa mga naunang alagad ng ating Panginoon at tagasunod nila. Because the number one that we will pray is unshakable evangelism. Pwede po ba natin sabihin ng malakas, unshakable evangelism? Sa kanila makikita, simula po ng pagbukas ng aklat ng mga gawa, makikita natin kung papaanong sila very solid, unshakable when it comes to the sharing of the gospel. Doon po sa chapter 3, meron pong isang lumpo doon na naglilimos, and they are very sensitive to the need of this person. Higit doon sa limos na hinihingi, ibinigay kung ano yung tunay na kailangan ng lumpong ito. At yun yung kagalingan ng kanyang katawan. Because when he was healed, it speaks of his fruitfulness and of his life. Kaya right there and then, si Peter, si John and Peter, they uttered the prophetic word in the name of Jesus Christ, rise up and be healed. At nung makita po nila ang himala na ginawa ng ating Panginoon, yun po'y pagkakataon para sila po'y mangaral ng patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At doon sa pangangaral na yon, 3,000 kaagad ang kumilala sa ating Panginoon, naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. And the religious leaders were bothered. Yung mismong mga pinuno ng mga Hudyo, yung mga pinunong pare, yung mga Saduseo, sila po'y galit na galit sa mga alagad. Sa katunayan, sila'y ikinulong, sila'y kinausap, pinagbawalan. They threatened them not to speak again of the name of Jesus. Pero hindi po sila mapigilan. Sa katunayan, tuloy-tuloy silang nag-evangelize at sa isang pangangaral na naman, 5,000 na naman ang naging tagasunod ng ating pong Panginoon. Ano po ang sikreto po nila? Why they were unshakable in their evangelism, in winning souls? 3 bagay lang. Paulit-ulit po natin itong naririnig. Ang una po, babad. Pangalawa, puspos. Pangatlo, tapang. Yan po'y i-memorize natin sa buhay natin. Hayag na hayag ito sa kanilang buhay. Babad, puspos, at tapang. Pwede po ba nating sabihin uli? Babad, puspos, tapang. Yung unang-una po, babad po sila sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. They spent time with Jesus. And in our times today, kung gusto po nating hindi tayo matinag
doon sa ating mandato na ibahagi ang mabuting balita, kailangan babad tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaninang umaga, yan ang mensahe sa atin ni Lord, that we will be rooted in the presence of God. Tingnan po ninyo, hayag na hayag sa mga alagad ng ating Panginoon. Ang sekreto, bakit hindi sila mapigilan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. In Acts chapter 4 verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled. Hindi man po sila mga aral, hindi nakapag-aral. Ordinary men. They were astonished and they took note that this man had been with Jesus. So yung tapang nila sa pangangaral, yun ay nakaugat doon sa sila'y palaging nakadikit sa ating Panginoon nung siya'y nabubuhay pa. Palagi silang nakikinig ng pangangaral ng ating pong Panginoon. And they also saw how Jesus was resurrected from the dead. Kaya nagkaroon sila ng pag-asa na lahat ng sasampalataya sa Panginoon ay muling bubuhayin din. Ito po yung pangwalang hanggang kaligtasan. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 20, kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Hindi maaari. Pwede po ba nating sabihin ng malakas? Hindi maaari. Bakit unshakable? They are so strong in sharing the Word of God, in evangelizing the people in their generation, in their times, and because of this, nagkaroon ng pagbabanta, pagpipigil ng mga sagabal, pagpapahinto. Pero, hindi sila mapahinto. Ano ang dahilan nila? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Why? Babad kasi sila sa turo ng ating pong Panginoon. And they have experienced salvation. Alam niyo po mga kapatid, kapag totoo tayong kumilala sa ating pong Panginoon, totoo yung karanasan natin sa Panginoon, walang pwedeng makapagpahinto sa atin, walang pwedeng makapigil sa atin na ibahagi kung ano yung naging karanasan natin sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya nga po, yung totoong kumilala kay Jesus, meron po silang experiential knowledge of Jesus Christ. Nothing will be able to deter them in sharing the Word of God. They will be unshakable in evangelism. At alam niyo po ba kung anong bunga ng kapuspusan? Kapag tayo po'y puspos sa presensya ng ating Panginoon o babad sa presensya ng ating Panginoon, ang kasunod noon ay yung pagpupuspos ng banal na Espiritu. Amen? Kaninang sarap po ng babaran natin dito. No? At marami po sa atin ang napuspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya sa anumang pagpipigil, sa anumang hadlang, hindi na naig ang mga bagay na ito. Why? Because they were filled with the Spirit of God. Anong sabi po sa verses 7 and 8 ng Acts chapter 4? Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na, anong nakasulat dyan? Puspos ng Espiritu Santo. Maging yung mga matatandang mga Hudyo, yung mga pinuno nila, yung mga religious leaders, kaya nilang harapin. They confronted them boldly. Why? Because they were filled
by the Spirit of God. Acts 4:31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Napakasarap nun na wala ni isa man ang lalampasan ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Let us pray for the infilling of the Spirit so that all of us were commissioned to evangelize. Hindi lang po yung mga gifted with evangelism. Iba po yung pag-i-equip ni Lord sa church by giving the gift of evangelist. But there is what we call commissioning to evangelize. All of us, lahat tayo, dito po, lahat sila napuspos at lahat sila buong tapang na ipinangaral ang salita ng Diyos. Dahil puspos sila po'y tumapang. Yan yung tapang na sinasabi. The courage, the boldness to share the Word of God. Let us not forget, my dear brethren, God empowers ordinary Christians with extraordinary boldness to witness for Christ. Ang tapang ay galing sa kapuspusan ng banal na Espiritu. And God provides the boldness when we are ready to obey. Yung humakbang para sumunod at ibahagi ang salita ng Diyos, yan ang pupuspusan ng tapang ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy na tapang, hindi matatakot, kayang banggain lahat ng sagabal. That is what we call unshakable evangelism. Amen! Kaya mga kapatid, siguraduhin natin lagi tayong babad sa ating Panginoon. Huwag tayong magbababad sa mga bagay dito sa sanlibutan. Pinapatay nito yung alab natin sa mga bagay na spiritual. Pero habang tayo po'y nagbababad sa presensya ng Panginoon, inuukit niya sa puso natin kung ano yung tunay na mahalaga sa mundong ito. Hindi tayo aalis doon sa ating panawagan, sa layunin natin, sa ating misyon, sa ating mandato sa mundong ito kasi babad tayo sa presensya ng Panginoon. We catch the heart of God. We feel the compassion of Jesus. We feel the love of Jesus for the lost. Nagkakaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa kaligtasan po ng mga hindi ligtas. And secondly, yung pagpipray po natin is unshakable prayer. Na yung ating pong panalangin ay hindi po matitinag. Dahil kapag sinabi nating ako'y lalapit mananalangin sa Diyos, that is a declaration of our dependence unto God. Ang sikreto po nila, palagi silang nananatili sa panalangin, kaya't kumikilos ng makapangyarihan ang Diyos sa kanilang buhay. Acts 4:29-31, Now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. And doon yung pagbabanta. Pero dahil unshakable sila sa prayer nila, mas inangat pa nila yung level ng kanilang pananalangin. Sila po'y nag-pray that the Lord will stretch out His hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Huwag po nating kakalimutan ito. When threatened, they intensified their prayer by asking boldly to God. Kaya kapampangan po niyan tinakot dala, imbes na kumurong la, lalo la pong menalangin kayong Ginoo. Nagawa yung matinding Ginoo. Kayong karela pong kalagitnaan so that they will boldly proclaim the word of God. Alam niyo po ba that prayer is very, very powerful? Lalampasan ko na po yung iba. Ito na lang pong gusto kong banggitin. God has sovereignly ordained the corporate praying of a church such that His mighty workings
increase exponentially, and His purposes are accelerated when we pray together. Kapag nananalangin po tayo ng sama-sama as an army of intercessors, lalo pong kumikilos ng dakila ang Diyos at napapabilis yung mga matitinding gawain ng Panginoon sa ating pong kapanahunan. Amen po ba? Alam niyo po, in 1857, meron pong nangyari po sa Amerika. They have a strong economy. Kaya lang po ang naging resulta nito, marami po ang lumayo sa mga bagay patungkol sa Diyos dahil nakuha ang atensyon nila sa mga bagay na material. Kaya nga po merong isang layman, ng pangalan po niya si Jeremiah Lanphier. Siya po ay nanawagan para magkaroon ng prayer meeting. Naglagay po siya ng mga papel to announce that there will be a prayer meeting every week doon sa kanila pong simbahan. Ang tumugon po, 6. And then another week, dumating 20. Weekly dumadami. Hanggang dumating po yung buwan ng Oktubre, nagkaroon po ng crash sa kanila pong ekonomiya. Bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. And that is a very humiliating experience to the business people. Kaya ginawa po nila, bumaling sila ulit sa Diyos. Doon sa prayer meeting na yon, yung nag-umpisa sa 6, 20, 50. Alam niyo po, noong bumagsak ang ekonomiya nila, yung mga business people, because they were humiliated in depending to their own strength and wisdom, sila po'y bumaling, nanumbalik sa Diyos. Dumami po yung nananalangin, umabot ng 10 to 50,000 business people. Hallelujah! At yung pananalangin, sige pong malakas na palakpak kay Jesus. Yung pananalangin na once a week, naging every day. Naging daily yung prayer. At alam niyo po ba kung anong epekto nito? Nailipat po ito sa mga major cities in America. It started in New York. At ito po ay nagpalipat-lipat sa major cities. And in 1858, yan po ang umpisa ng Second Great Awakening. Nagkaroon ng matinding revival. And according to research, alam niyo po ba that 70% of the conversion ng Christianity ay nangyari po noong 20th century. The last 100 years. Bakit po nangyari ito? It's because of the corporate prayer of the believers. At kung sa panahon natin ito, lahat tayo mag-engage sa corporate prayer, we will make ourselves available. Sasabihin natin sa Panginoon, count me in, Lord. I want to be a prayer warrior. I want to be a part of this great army of God that will continue to pray for the will of God to happen in our generation. Lalong mapapabilis ang kaligtasan ng maraming tao. At yan ang pinakapangitain ng ating Panginoon. We will accomplish the vision, the will of God in our generation as we engage in prayer. Sino pong sasali? Magiging prayer warrior. A great prayer warrior of God. Yun po yung binabanggit kanina ng bishop natin, living a significant life. And lastly po, or second to the last, yung strong discipleship, strong and solid discipleship. Alam niyo po ba yung mga kumilala sa Panginoon, pagkatapos nilang mabautismuhan, araw-araw, nagtitipon sila. Anong sabi po dito sa mga Gawa 2:41? Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Anong ginawa po nila in verse 42? Nanatili sila sa turo ng mga apostol, sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Verse 46,
araw-araw. Pwede po bang sabihin ng malakas? Araw-araw. Sila'y nagkatipon sa templo, masayang nagpipirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. This is what we call solid discipleship. Mga kapatid, yung ating discipleship once a week lang. Nakakalungkot. Hindi lahat nag-engage. Our target, our prayer, this 2024, all of us will engage in discipleship. Dahil ang pagpaparami ng alagad ng ating Panginoon ay yung pagpaparami ng mga na-disciple, na-raise up, na mga leaders. That is why our bishop is praying for 200 pastors. Dahil mapapabilis ang trabaho kapag tayo po'y may solid discipleship program. Pakitanong ang katabi mo, sasali ka ba? Dapat po sa panahon ngayon, pagpatungkol sa mga bagay na makadiyos, palaging, yes Lord, ang ating pong sagot. Amen! Walang hihindi sa panawagan ng ating Panginoon. Kung gusto nating makapanatili, matatag, hindi matitinag, always say, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Whatever is my circumstance, just say yes Lord to Jesus, our King and our Lord. Malakas na palakpak kay Jesus. And lastly po, mga kapatid, yung C127, hindi na natin po problemahin yan. Bakit? Yung pagpapala nasa atin na. Amen? Anong nangyari sa kanila? Because they were united in purpose, in heart, in love, in faith. Nagkaisa sila. In Acts chapter 4 verse 32, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Di tinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat, para sa pangangailangan ng iglesia, para sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Hallelujah! Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating pong Panginoon bilang pagtatalaga ng ating buhay na tayo po'y magpapagamit sa malawakang pagliligtas ng Diyos sa ating pong mga buhay. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po'y maging kasangkapan ng aming Panginoon. Magamit ang aming bibig, magamit ang aming mga kamay, magamit ang aming mga mata, magamit ang aming mga paa para maabot ang maraming kaluluwa. Maibahagi, O Diyos, ang ginawa po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo, pagpapahayag ng iyong dakilang pag-ibig, pagliligtas ng tao sa higit na kapahamakan, Panginoon. Ibigay, O Diyos, kung ano ang nararapat sa kanila, bigyan sila ng babala, ipadama ang pag-ibig ng aming Panginoon sa mga taong ligaw, sa mga taong napapariwara, sa mga taong papunta pa sa kapahamakan. We pray, O God, that you will continue to stir up, O Father, a missional heart in us, O God. Stir up, O Father, a heart of compassion and a heart of love, that we will not rest, Lord, until we accomplish what you want us to do. Hindi po kami magpapahinga hanggang hindi namin nagagawa kung anong pinakakalooban ng aming Panginoong Jesus. Lalo na, O Diyos, yung aming pong mga mahal sa buhay. We cannot afford to see them, O Father, perishing in hell, O God, because we ourselves have been enlightened. Binigyan na kami ng kaliwanagan. Kaya tulungan niyo po kami na magamit, O Diyos, na maging kasangkapan upang tanglawan ang kanilang lakad, O Diyos, at sila po'y mailapit namin sa buhay na Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa aming pong idinulog sa umagang ito, sapagkat ang lahat ng ito'y hiniling po namin ng may pananampalataya sa isang puso at pag-ibig sa Diyos
at sa aming pong mga kapatiran. Thank you, Lord. We give you honor and praise. This is our prayer in the most holy name of Jesus. And everyone will say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord.